Hey guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Nine of Wands. Five of Swords. Dahil sa defensive ka, ikaw ba itong defensive na? Tingnan ko ikaw to. Dahil sa defensive ka, gusto mong kontrolin siguro situation, o may gusto kang kontrolin kasi didepensa mo yung sarili mo, o may gusto kang atakihin, nag-iisip ka ng ideya na atake, gagawa ng aksyon, mga ganun ba? Yun ang energy mo yun. Dahil sa defensive ka ay parang nagiging superior ka na hindi pwedeng ma-harm ka, makontrol, mga ganun ba? Or kung ano pa, sa defensive ka ngayon, so ano pa? Eight of Wands in reverse. What's with the Eight of Wands in reverse energy mo? May umiiwas, may lumalayo, may hindi nasisend sa'yo, na hindi sa'yo to, na hindi nasisend sa'yo nga. Hindi nasisend yan, yung parang pinapaklouded yung isipan mo, o nililito ka. Yan o, mga fixation. Mukhang hindi. Evil forces. Hindi. May sinesend sa'yo. Manipulation. Manipulation. Like a spell. Mga spell. Ayan, spell. Para paklouded din nila isipan mo. Kaso lang, hindi nasisend sa'yo. Hindi nagtatagumpay. Lumalayo. O bumabalik. Pwede din. O lumalayo siya. Umiiwas. O lumilihis. Pwede ganun. O basta hindi nasisend sa'yo kasi in reverse. Ano pa ang energy mo ngayon? Destiny. May destiny ka or you're ready for your destiny. Ready ka na sa destiny mo. Yeah, clarification naman yun. Ano pa ang energy mo ngayon? Ang embody mo energy? Desire. You have a strong desire. Ano pa ang embody mo energy ngayon? Towards someone, towards something to achieve your goal, or you're determined also, and may focus ka, may eagle, no? And goat. So you have a strong desire, maybe towards someone, to be with someone, pwede din ganon, or kung may gusto kang ma-achieve na goal, success, or may gusto kang marating, o kung ano man yung dinidesire mo. Ano pa ang about sa'yo? Queen of Water. Emotional or sensitive. Sensitive ka. Yeah. Ganun. May pagka-sensitive. And maybe you're also intuitive. Intuitive ka? Intuitive ka? You're also intuitive. Ayan. Soft and feminine yung energy mo. Yun ang about sa'yo din. Anong darating sa'yo? King of Pentacles. Person yan. Oo, si King of Pentacles. Yan ang darating sa'yo. At mukhang mayaman na. May malaking bahay na. Or may bahay na siya. May property. Stable and secure na siya.
Pwedeng influential to. Abundant yung buhay niya. Ano yan? Pag yan ang kasama mo, panay kakain ng cake. Kaya may cake, oh. Ayan, oh. Oh. Panay kainom ng wine. May cake mang hawak to. Dito sa picture. Baka mahilig siya magawa ng cake. O mag-order ng cake. Baka mahilig siya sa cake. Hindi panay kakain ng cake. Ano yung feelings? Ay, kilala ka na ba ni King of Pentacles na yan? Oo, kilala ka niya. Anong feelings yan, King of Pentacles? Oh. Page of Pentacles. Passionate siya. And positive. And ready na for a fresh start. And ready na to na gawin na, action na yung plano niya, and may plano siya. O maybe puntahan ka niya o kontakin ka niya, i-pursue ka, gano'n. Dinidesire niya na, or hinahangad niya, o gusto niya na mag-umpisa kayo ng relationship yan na nag-grow. There's growth. You will walk on a journey, on a path together. Ganun. Ano nagustuhan sa'yo ni King of Pentacles na yan? Wait lang. Ano yun? Yeah. Seven of Pentacles, kasi matyaga ka. Sa mga ginagawa mo. Matyaga ka. Kahit siguro sa business or sa work, sa relationship, ganun. May tiyaga ka. Marunong ka mag-antay hanggang kung kailan magkaroon ng bunga. Kung kailan magkaroon ng growth. O kung sa person, kung kailan siya mag-commit. O magbago. Pwede din ganun. Ano pa nagustuhan sa'yo ni King of Pentacles na yan? Matyaga ka talaga sa ginagawa mo. And hardworking ka. O mahilig ka mag-experiment kasi parang iba-iba yun dito. Or masipag ka. May focus kasi na ginagawa mo. Studios ka sa ginagawa mo, pwede din ganon. Hindi ka tamad. Ano pa? Iniisip mo yun ni King of Pentacles sa'yo. Iniisip ka ba ngayon ni King of Pentacles? Oo, iniisip ka niya. Ano iniisip niya ni King of Pentacles na yan? Ito pa rin, iniisip niya. Upright ba to? Upright daw to. Malaking loss ka. Malaki kang kawalan sa buhay niya. Na parang napakasagana na ng buhay niya, abundant, pero malungkot siya. Ngayon, hindi siya kontento. Suffer siya ng emotional turmoil. Nag-grief. Hindi niya na-appreciate yung kayamanan niya, yung magandang buhay niya, masagana yung pagkain niya. Dahil wala ka sa buhay niya. Ikaw yung pinanghinayangan niya, ikaw yung dahilan kung bakit malungkot siya. Dahil nasayang yung opportunity with you. Nasayang, natapon. May na-lose siya. Ikaw. Kahit gaano pa kasarap yung pagkain niya,
Malungkot pa rin siya. Matamlay. Sad, so sad. Umiiyak. Umiiyak din, lagi. Upright ba to? Hello. Umiiyak siya palagi. Ayan, ang bigat-bigat. Kasi parang ang bigat-bigat. No? Kasi puno ng negative emotion. No? Naging emotional siya. Ang bigat-bigat daw. Pag napuno na ng baggage, yun, umiiyak siya palagi dahil nawala ka. Kaya dumadanas na ng emotional turmoil. Naging grief siya. Umiiyak, iniiyakan ka niya. Dahil nawala ka sa buhay niya. Nawala ka nito sa buhay niya. Baka tinaken for granted ka niya noon, nung kayo pa, nung okay pa kayo. Or na-lose niyo yung opportunity with you. Iyak siya ng iyak. Naisip niya mag-offer ng cup of love sa'yo na maging brave siya. Huwag siya matakot kasi may pating, diba? May pating sa ilalim na kahit may mga hadlang, gusto mong madlang, may mga nakatakot o gustong humarang, mga ganun ba? Kahit may mga blockage, gagawa siya ng paraan niya para offer sa'yo itong cup of love niya, para makapag-reach out siya sa'yo, para maybe puntahan ka din at alukin ka ng kasal na. hindi pa kasal. na maging kayo na ulit, mga ganon, o kayo na na maging kayo na ulit at maging kayo na para bubuo kayo ng pamilya. Hindi para bubuo kayo ng pamilya, basta maging kayo na ulit. Yun, and the clarification lang naman, pero pwede din makuhaan to para magsama na kayo. Baka magsama, hindi pa, basta maging kayo na ulit. Yan pa ang balak niya ngayon, para maging kayo na ulit. Maganda pag mabilis. Wala nang siya kayo oras, di ba? Sama na kayo ulit. Uhaw na uhaw ba yan sa'yo? Yeah. Uhaw na uhaw siya sa'yo. Uhaw na uhaw sa pagmamahal mo. Uhaw na uhaw sa pagmamahal mo daw. Kailangan ka niya sa buhay niya kasi uhaw siya sa pagmamahal mo. Sinisigaw ba niya yung pangalan mo pagka nag-grief siya? Minsan? Hindi. Hindi daw. Ano pa? Pakitanong ko. Pero sumisigaw siya pag nag-grief siya. Hindi. Siguro tahimik na tao to. Yung nahihiya yan siya. No? Hindi siya yung bulgar na klase ng tao. Pero umiiyak siya. Tinitiis niya siguro. Tinitiis niya yung kalungkutan. So, ganda yung sigaw. Kasi, pag naisigaw mo, nailabas mo, ay gumagaan yung pakiramdam. Kaso lang, yung iba, i-judge ka nila, no? Lalo pag narinig ka nila na sumisigaw, no? Sabihin nila, baliw. Baliw na agad. O, diba? Meron pa nga ng babatuhin ka nila ng palipad hangin, gawan ka nila ng scheme, deceit, sindan ka nila ng spell, gawan ka nila ng spell, no? Lalo kung wala kang pangontra pa o hindi
ka protected sa mga scheme and deceit nila. Ay, pag napiktuhan ka na yung nagdadaldal ka, na may mga sinasabi kang walang kawawaan, mga ganun kasi epekto ng palipad hangin at mga spells. Then, sabi nila, ay si ano ganito ganyan, ay baliw na, nasiraan ng ulo, mga ganun, nagkwentuhan nila yan. O kaya ay pagtatawa na nila. Alam yung mga deceitful na mga tao, mga ganun. O kaya ay magkukwento ka na sa iba na ganito ganyan ka. Na kapwa din nilang ganun, sira ulo. Pero kagagawan pala nila. O, deceit nila. Mangyari sa kanila, ma-impyerno sila. Tama ba? Ma-impyerno ang mga ganun tao. Na-impyerno sila. Deceitful yun eh. Deceitful yun. Daw. Sino ba nagagaya dito? Angel pa rin. Hindi. Hindi angel ang nag-guide dito ngayon. God of Moses. God of Moses. Yung God. God ni Moses. Si Yahweh. Di ba yun ang pangalan ng God ni Moses? Si Yahweh. God ni Moses. God of Moses. Yan. Yung tawag naman sa kanya sa Israel ay nung unang panahon ni Yahweh, di ba? Tapos ngayon ay Adonai ata. Elohim. Adonai Elohim. Basta ganun. Ano po ba ang tawag sa iyo sa Israel kung tawag sa iyo God? Adonai. Adonai. Oh, sa Israel, oh, di ba? Doon sa abroad, sa Israel, once clarified by once. Adonai ang tawag din. Adonai, na alam ko din eh. Adonai. O Elohim pati. Parang ganun. Noong silang unang panahon ay Yahweh. Pero pinalitan na nila ng Adonai. Yun. Basta ngayon Adonai na ata. Yan na yung ano nila. Pag sinasamba nila. May kanta pa niyan. Yahweh Rapha Elohim Yahweh Rapha Elohim. Lalo ko saan ko napanood yun at narinig sa YouTube. Kaya minsan kinakanta ko. Ginagaya-gaya ko siya, guys. Ang ganda. Yahweh Rapha Elohim. O, diba? Ang ganda. Ang ganda ng kanta. So, yan ang sabi niya. Oh, kasi mga deceitful yun sila. Yan ang parusa sa mga ganong klase ng tao. Mga pa-hide yung kanilang mga atake. Mga traidor nga. Gustong tuwa sila, no? Para lalabas na sira ulo ka, baliw ka. Kasi may ginagawa silang scheme, deceit. Like witchcraft. Palipad hangin para magkaganon ka. Ganon. Ako, nabiktima din ako ng mga siraulo na kapitbahay ko po ba. Kapitbahay ko, may ginagawa sila. Mga kapitbahay ko, ewan ko kung madami ba sila, hindi ko naman naitanong. Mga deceitful. They are motivated by what? Inggit. Inggit nila. Inggit nila kung bakit nila ginagawa yun. Kasi the root of all evil is in vain. Ako naman ay buhay ko, inintindi ko.
ako naman ay buhay ko at obligasyon ko, responsibilities ko, lalo sa alaga ko, no? Yun ang aking mainintindi, yun ang focus ko. At kung nung okay pa ako sa kaperahan, medyo maluwag-luwag pa ako noon kasi may negosyo pa ako noon. Pag lumalapit yan sila dito, hindi ako nagtatanggi na kunwari may kailangan na ano. Hindi ako tumatanggi, maliban lang kung mangutang na hindi magbayad, na nadala na ako, ay hindi ko na po tangi. Pagka ganon. So yan, inggit yan talaga. Kaya minsan magtataka ka kung bakit okay naman, no? Ang pakitungo nyo or yung okay naman, wala namang conflict, pero nag-iiba yung kanilang attitude ba, no? Parang pinag-initan ka na, malalaman mo na lang na pinagkukwento ka sa ibang tao na ganito ganyan, sinisiraan ka, tapos yung inis na inis pala sa'yo, pinagkwento ko sa iba. Yun kay inggit ang naghahari sa kanila. They are motivated na siraan ka. They are motivated to destroy you, your dignity, what you have, kung ano pa ang gusto nang sirain sa iyo. Dahil sa inggit nila, yun ang sign na ma-evil yung tao na yan. Yan. Pwede ka pa nilang baliktarin, no? Na ikaw yung masama. Ikaw yung evil. Katulad na lang dito sa kapitbahay ko dito, kasi may lahi naman talaga nila yung baliw di, kasi may mga kapatid niya na ano talaga na mental, tapos yung ano may kasi ano talaga sila, yung lahi na talaga nilang baliw ba. Yung isa niyang kapatid na matay na sa pagkabaliw. Gusto mangontrol dito sa akin. Pagka magsalita ako, magsabi agad yan, manotice mo naman, ganun-ganun talaga siya. Tapos, pagka kunwari, nandyan siya, no? O may ginagawa ako, panay na agam-agam, ganun. Alam niyo yung taong gustong mangontrol, manonotice niyo yun, maobserbahan niyo. Ako pa naman, ayaw ko nang kontrolin ako, yung papakailaman yung buhay ko, yung maginagawa ko na gustong kontrolin. Ayun na, ayaw ko yun. Kasi lahat tayo binigyan ng freedom ng God. Tapos ang babato pa yan dito ng palipad hangin. At yung binabato nila sa akin dito palipad hangin, tinulong pa ng nanay ko yun. Na para lang wag makulong yung tatay niya. Tinulungan ng nanay ko na papuntahin doon sa manggagamot, na ako nakakilala doon sa manggagamot, para hindi ko nga alam na tinulungan ng nanay ko kasi tinuro kay nanay yung manggagamot na yun. Ang ginawa ng manggagamot, tinuruan sila ng spell na yan para batuhin, hindi tama yung ginawa ng manggagamot na yun. Batuhin yung ano para hindi sila kasuhan ng spell. Yung nanay nung bata, na hinalikan niya yung bata kasi lasing nga. Oh, yun ang ginagamit nila ditong spell para mangontrol din mga bato ng palipadangin. Isa yan. So, gumagawa din sa akin dito ng deceit and scheme. Gusto niya mangontrol, sira ulo talaga. Diyos me. Madami pa. May mga deceit and scheme pa sila ginagawa. Sus. Tapos pag walang bigas, dito mahingi yung anak niya ng bigas. Ako nag-uutos man ako sa kanila, may bayad yun. Hindi yun libre. Binabayaran ko yun. Kunwari ay may pabungat ako kasi mataas dito sa amin. Kunwari bigas. May bayad talaga yun. Hindi ako na kunwari ay libre lang. Hindi nagbabayad ako. Kaya sila walang naitulong sa akin.
ako, may naitulong sa kanila. Libre pa. Tapos, mangganon pa sila. Gusto nila mangontrol dito sa akin. Gusto na namang overpower para ipakita siguro sa ibang tao na ano, may ano sila, may power. May tililing. May tililing. May power daw. May power. Gusto na lang power. So, yan. Sample lang yun, no? Sa aking experiences, no? Yun ay examples, experiences ko na may mga ganun ng tao. So, ano pa? Ako, ayaw ko na may ganyan sa paligid ko, yung mga ganong klase ng tao. I really don't like it na gustong kontrolin ang buhay ko. Yung galaw, bantayan nila, I really don't like it. Kahit sino naman siguro. So, ano yung iniisip ngayon ng person mo na to na si King of Pentacles. Anong iniisip niyang gawin? Parang pahalang pa to. Upright ba to? 9 of Cups. Upright siya. 9 of Cups. Ang i-release yung baggage, yung mga negativity, negative feelings, o kung may resentment siya, or old anger, or negative, yung pagluluksa, no? Yung pag-i-emosyonal na nagmukmuk na lang, mga ganun mga negativity ba na nagpabigat sa nararamdaman niya, na ganun. I-release niya yun para mamuhay siya ng wini-wish niyang buhay. Para mangyari na tong wini-wish niyang buhay. So, ganun talaga ang dapat niyang gawin, no? Yun ang best na decision talaga, no? Para sa person mo. So, ano pa ang next move kaya ni King of Pentacles na yan sa'yo? Magdadalawang isip pa to, magja-juggling pa to kung i-pursue ko, hindi guys? Magja-juggling. Puntahan ko yung person ko, i-pursue ko ba, hindi. Ganun siya. Ganun ang next na move niya. Parang magja-juggling pa. Diyos mio. Ganun ang next move niya. So, hindi pa maasahan kung makapag-take na action to pag mga ganito kasi nagja-juggling pa yun. Parang nag-hold back ka na. Ano kaya? Message ko ba yung person ko? Hindi. Message ko ba? Hindi. Mga ganun. Or kaya, ano pa. Basta yung parang natingga siya. Instead na mag-take ng action ay parang atras abante. Parang ganun ba? Hindi makapag-decide. Yung ganun. Parang kulang sa push and passion na gawin yung goal niya na mag-reach out sa'yo. Ito, feelings pa lang naman to eh. Thoughts niya eh. Pero yung next move niya, ito. Ano kaya ang next move pa ni King of Pentacles niya sa'yo? Death card in reverse. More clarification with the Death card. Upright ba itong Four of Wands? In reverse siya, guys. Mukhang wala pang mangyayaring celebration, yung
mag-celebrate kayo kasi ma-unite kayo. Mukhang wala pang mangyaring gano'n. Kasi in reverse to. Mukhang mag-juggling pa to. Talaga mag-juggling. So ano pa, ang next move ni King of Pentacles na yan towards you. The Moon in reverse. What's the Moon in reverse? Meron siyang i-reveal sa'yo. Hindi. Merong meron siyang malalaman. Meron siyang malalaman. Next move. Meron nga siyang malalaman. Meron siyang malalaman. Yan o. Na maging cold siya. Para maging vicious siya. Ito si King of Pentacles. Meron siyang malalaman. Ano pa? Yun ang next move niya. May alamin siya and then may malalaman siya. No? May mga alamin siya. Tapos may malalaman siya. Dahil sa may mga alamin siya. What's the King of Swords? Upright pa to in the world. Para maging vicious. Maybe hindi towards you. Para magalit siya. Kasi clarified by maging vicious o magalit siya sa malalaman niya. Oo, magagalit siya na para maging cold sa malaman niya. Dahil may mga alamin siya na malalaman niya, no? Yan. Kasi the Moon in reverse. And then, kung ano yung tinatak niya sa isipan niya, na parang nakasulat na ganito, ganyan ang gagawin niya, susundin niya yun. Yung plano niya, plans niya ba yan? Plans niya, yun ang susundin niya, yung mga plano niya, kahit mag-juggling pa na parang, gagawin ko ba ito? Hindi. Parang gano'n. Ay, susundin niya pa rin yung plans niya. So, dapat gano'n na may plano siya. And then, yun talagang sundin niya. Kasi, kung hindi niya susundin yan, yung plano niya, harangan at harangan siya. No? Pwedeng inflikan siya ng fear, anxiety, pastakin siya, mag-juggling siya, mag-overthink siya na mag-overthink. Madaming paraan ng enemy para hadlangan, harangan ang isang tao sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya para hindi maging masaya. Okay? Oh, and makipagkita to sa'yo. Kasi may the world dito. Magkikita kayong dalawa. At bubuo na ng pamilya. Yun na nga. Pag nagkita kayo, baka agad-agad bubuo na kayo ng pamilya nyo. So, yan. Yahweh, Rapha, Elohim, Yahweh, Rapha, Elohim. So, ano pa? Seven of Swords. Merong deceitful, sneaky, selfish, na ano yan? Nambubuhos? Hindi. Nagsisent. Baka nagsisent.
Hindi siya nagsisent yan, kundi gusto mag-invest sa'yo. Gusto niya mag-invest sa'yo. Gusto makipag-reunite. No? Sino? Ito pa rin ba si King of Pentacles? Hindi yan. Ibang person. Pero deceitful itong taon to. Maskim. So, ayan. Madami ba ang gustong mag-invest sa'yo? Mag-invest Hindi. Hindi marami. Madami ba attracted sa'yo? Attracted. Oo, madami attracted sa'yo. Pero mukhang lumalayo, umiiwas. Ayaw mag-invest sa'yo. Yung marami na yan. Dahil, maaaring naglalagay ka ng healthy boundary, no? At baka mga deceitful and maskim yan sila. Madami ba ang gusto ko mapangasawa? Hindi. Hindi. Madami ba ang baka yung ibang attracted sa'yo, parang humahanga lang, mga ganun ba, no? Oh. Ang importante si person mo, ang makatuluyan mo ay talagang makatuluyan mo na you will live peacefully, no? Actually guys, hindi mahalaga yung may madaming na-attract sa isang tao. Mahalaga yung maging partner niya. Mahalin talaga siya. Ganun. At masaya, mamuhay na masaya, tahimik, peaceful, at abundante ang buhay, stable, secure, di ba? So, yun ang importante dyan. Hindi yung madami ang ma-attract, madami ang magkakagusto. Parang umiiral nun ay narcissistic, no? Narcissism. Pagka yun ang isang tao nang gusto niya, madami na attract sa kanya, madami nagkakagusto sa kanya. O diba? Parang narcissistic yung ganong tao. O kaya may influence yung isip ng ganong tao. So, ayan. Eto na lamang. By the way, ano bang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Upright ba tong 6 of Wands? Oh. Gusto niya magtagumpay na mapangasawa ka? Yeah. Yes. Sa pag-release niya sa'yo na mapangasawa ka. O, yan ang goal niya, mapangasawa ka pati. So, pero dito sa pag-offer niya ng cup of love, ang gusto niya muna ay magkabalikan kayo. Kasi ex mo to, for sure. May past kayo nito. So, ito na lamang for collective reading, guys.